Sama-sama tayong magiging saksi! Muling ipinagpaliban ng arraignment para sa kasong graft laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Valenzuela City Court. Ayon sa BJMP, walang ibinigay na rason sa postponement. Sa October 28 nakatakda ang bagong schedule ng arraignment. Kasabay ng paggulong ng mga kaso laban kay Guo, susuriin din ng mga ahensya ng gobyerno at ng Quadcom ng Kamara ang alegasyon ng isang international docu na Chinese spy ang dating alkalde. Saksi, si Jonathan Nandal. Unfair po para sa akin para sabihan po ako na spy po ako. Reaksyon niya ni Alice Guo sa dokumentaryong ipinangkumpronta sa kanya ng Quad Committee nitong Biyernes. Sinusuri na ngayon ng iba't ibang security agency ng Pilipinas ang docu ng Al Jazeera kung saan sinabi ng source nilang si Shi Zijiang na kapwa Chinese spy niya, si Guo. Definitely hindi po ako spy. Nagpakita pa siya ng listahan umano ng mga secret agent ng China, kabilang ang dokumento at litrato ng isang Guo Waping na nasa Pilipinas at nanghingi umano sa kanya ng campaign funds. Si Shi ayon sa docu ay convicted criminal sa China na nahuli at nakulong sa Thailand. 郭华挺跟我是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场，要想不被灭口呢，就把真相呢。 Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Hindi po ako nasa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Nang tuntunin ng team ng Al Jazeera ang address ni Guo Waping na nasa dokumento, nakita nila ang local office ng Chinese Communist Party sa Fujian Province. At nang ipakita nila sa katabing village ang litrato ni Guo, kinilala siya ng residente na anak ng isang Wen Yili na roon ipinanganak pero umalis nung patapos na ang 2002. Sa mga dating nakalap ng mga otoridad sa Pilipinas, lumabas na anak si Guo ng isang Li Wenyi. Your Honor, that's not my house. I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Pero sa ngayon ayon sa National Security Advisor, ang tiyak lang ay bahagi si Guo ng isang international crime syndicate. Kailangan pang i-validate o tiyakin ang impormasyon mula sa source ng Al Jazeera na hindi umano credible dahil isang wanted criminal at leader ng sindikato. Baka gawa-gawa lang ito ni Shi Xinjiang para makakuha ng simpatya sa publiko. So it also is logical for Xinjiang to connect himself to Guo Huaping para mas madaming bansa ang ma-involve dito sa kanyang ginagawa. Ayon naman sa Defense Department, mas importanteng usapin ang kawalan natin ng batas na magpaparusa sa mga espiya sa panahong walang gyera. So, call to action din, alam na naman ng ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Pinag-iisipan ng Quad Committee members na pumunta ng Thailand para iberipika ang revelasyon ni Shi laban kay Guo. Sabi ni Shi sa dokumentaryo ng Al Jazeera, nagsimula siyang mang-espiya noong 2016 nang i-recruit sa Pilipinas. May cellphone video pa siya nang magpunta sa Malacanang para sa state banquet kasama si Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga napainan tayo ng mga espiya talaga, nadala ng mismong head ng Chinese government. Pero sabi ng kampo ni Guo, may impormasyon silang natanggap na AI o Artificial Intelligence lang ang nasa docu ng Al Jazeera. We are looking into options, possible legal remedies para po mapanagot and matingnan kung saan ba nanggaling yung allegations at saka yung mga documents na pinakita. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Bumagsak ang linya ng kuryente at komunikasyon sa Batanes kasunod ng hagupit ng bagyong Julian. Rumagas ang baharin ang dala ng bagyo sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ganyan katindi ang hampas ng baha sa bayan ng Uyugan sa Batanes dulot ng bagyong Julian. Kaya ang truck at ambulansya sa naturang bayan lubog sa baha. Sobrang lakas na po ang bagyo dito sa Batanes. Sa sobrang lakas ng hangin, winasiwas ito ang mga puno sa bayan. Ganyan rin ang tagpo sa bayan ng Basco kung saan halos nipa rin ang mga puno sa lugar. Isang 5-seater plane naman ang wasak sa Basco Airport dahil sa lakas ng hangin.
Nagliparan naman ang yero sa bayan ng Sabtang. May ilang parte sa Batanes ang nalubog sa baha, pero ayon sa Batanes PDRRMO, mabilis din daw itong humupa. Sa ngayon, bagsak ang linya ng kuryente at komunikasyon sa Batanes. Ramdam din ang lakas ng hangin na dulot ng bagyo sa bayan ng Calayan sa Cagayan. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga residente, manatili sa loob ng bahay. Bagong tanim lang po yung mga palay na yan, pero lubog na po sa baha. Binahari ng ilang palayan sa bayan, kaya hindi na ito mapakinabangan. Kita naman ang pagbagsak ng putik na may kasamang tipak ng mga bato sa bahagi ng bayan ng Santa Praxedes. Yan ay matapos ang naranasang mud flow ng lugar. Sa bayan naman ng Baggao, kita ang pagtaas ng level ng tubig sa Abusag Bridge. Nakaranas din ng pag-ulan ng Ilocos Norte, kaya bumigay ang dike sa bayan ng Adams. Nagmistulan namang ilog ang umapaw na sapa at irigasyon sa bayan ng Lingras. Abot tuhod naman ang baha sa bayan ng Bacara, kaya stranded ang ilang motorista. Isang tricycle ang tumirik sa gitna ng kalsada, kaya napilitan itong itulak ng rider. Nanganganib namang masira ang tulay sa Banggi dahil sa ragasan ng baha. Tumaas naman ang level ng tubig sa Abra River sa Banguet Abra. Sa kabila ng paalala ng otoridad na iwasan ng mga isda at pagtawid dito, may ilang residente ng isda sa gilid ng ilog gamit ang lambat. Ang mga nakatira malapit sa ilog inabisuhan namang mag-evacuate. Gumuho naman kahapon ang bahagi ng bundok sa Likwan, Baay, Abra. Natumbang mga puno at tabunan ng lupa ang kalsada. Kaya agad na nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad. Matindi rin ang ragasan ng baha sa Barangay Irisan sa Baguio City. Nagkaroon naman kahapon ng clearing operation sa Bugyas, Benguet matapos bumagsak ang isang puno sa gitna ng kalsada. Sa pagbisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng isang battery plant sa Tarlac, nag-update siya sa ginagawang aksyon ng gobyerno. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert, and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods. The Typhoon Julian is going to pass north of the Philippines, so those in regions 1, 2, and 3, as well as NCR and CAR, know that we are not just talking about resilience. We are making it happen. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bukas daw si Senadora Amy Marcos na pumunta sa kampanya ng administrasyon kung iimbitahan siya ng kapatid niya si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po ito ng Senadora matapos niyang i-anunsyo na tatakbo siyang independent sa eleksyon 2025. Saksi, si Mav Gonzales. Si Senadora Amy Marcos na mismo ang nagsabi. Pag-withdraw sa admin slate ang ginawa niyang anunsyo na tatakbo siya bilang independent candidate sa election 2025. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Nang tanungin kung konsiderasyon ba sa desisyon niyang maging independent ang pagiging kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig dun sa isa. Di ako na namamangka sa dalawang ilog, ah. Hindi pa raw niya nakakausap ang bise at kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa alam ng senador kung paano mangangampanya. Unang beses daw niyang maging independent candidate. Pero bukas daw siyang pumunta sa kampanya ng administrasyon kung imbitahin siya ng Pangulo. Kanina sabi ng Pangulo, okay lang namang independent ang kapatid niya. Maski siya, tumakbo na bilang independent noon. The Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. Miyembro si Senator Amy ng Nationalista Party na bahagi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Makikipag-usap pa raw siya sa partido kung kailangan niyang magbitiw. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Nag-anunsyo ng kanyang kandidatura sa pagkasenador si Dr. Willie Ong. Sinabi niya yan sa isang Facebook Live mula sa Singapore kung saan siya ginagamot para sa sakit na sarcoma, isang pambihirang uri ng cancer. Ayon kay Ong, tatakbo siya bilang independent candidate. Ang kanyang misis sa maghahain ng kanyang COC o Certificate of Candidacy bukas.
Taas presyo sa produktong petrolyo at LPG ang sasalubong sa unang araw ng Oktubre. Ayon po sa Petron, 80 sentimo ang dagdag sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas po yan ang 8 piso at 80 sentimo na dagdag sa karaniwang tangke ng LPG. May 70 sentimo ring taas presyo sa kada liter ng diesel, 45 sentimo naman sa gasolina, habang 30 sentimo naman sa kerosene. Hindi lang po isa, kundi 2 missile boat ng China ang humabol sa mga barko ng Pilipinas habang naglalayag ang mga ito sa Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea. Nilaser din ang eroplano ng BFAR na delikado raw dahil posibleng pansamantalang makabulag sa piloto. Saksi, si Ian Cruz. Mula sa ere, tanaw ang 2 Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasa-Hasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, September 27. Hinahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Rumapenet. 2 missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung 2 barko ng BFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana paghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Datu Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming eroplano. Yan, laser. Agad nag-radio challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino. 2 beses pang nag-laser ang missile boat. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BFAR at media kaugnay nito. Ang panggigipit ng China, nararanasan din ng mga mangingisda. Minsan ma'am, pinapaalis, bako minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, 1 tonelada na lang ngayon. Nalulungkot mo kung medyo nagagalit. Siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, siyempre magagalit naman tayo. Mahigit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa Hasa-Hasa Shoal, naghatid din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroquois Reef kung saan di bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa Pag-asa Island ang 4 na barko ng BFAR noong Miyerkules, September 25, sinundan na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy. Sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, di bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Niradyohan ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K1. Under the jurisdiction of the People's Republic of China. China Coast Guard 5101. This is BRP Datu Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources present the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Maya-maya ay nagbaba ng 2 inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Rumapenet. Sumunod na rin ang 2 Chinese militia vessels. Ang isa humabol sa Rumapenet, ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ng helicopter ng Chinese Navy at inikutan ang 2 barko ng BFAR. Ang Datu Rumapenet, pinagitnaan na ng 1 Chinese militia vessel, 2 inflatable boat at helicopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang Pagbuaya, isang dangerous maneuver na maituturing. China Coast Guard 5101. Umiwas na lang ang BFAR vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission sa Sandy Cays 1, 2 at 3
na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China, tinawag ng National Maritime Council na illegal. That maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng Subiri. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. Sa maritime patrol ng BFAR, kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Huwebes pa lang ay namataan na ang China Coast Guard 5202 at Chinese warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles. Territory na natin yun. Now we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Mula sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kinilala ng Games and Amusement Board at GAD Focal Point System ang ilang natatanging babae at organisasyon sa larangan ng professional sports. 3 uri ng pagkilala ang iginawad. Trailblazer Award para sa mga babaeng lumahok sa sports na karaniwang panlalaki. Exemplar Awards para naman sa mga nagtataguyod ng pakikilahok ng kababaihan sa sports. At Paragon Awards para sa mga patuloy na nagiging modelo ng kahusayan. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos sa mga awardee. Michelle D. slays sa Paris Fashion Week. Rumampa siya para sa koleksyon ng Filipino designer na si Michael Cinco. Sabi ni Michelle, the runway is her home. At dream come true raw ito. At nagpapasalamat siya sa opportunity na ibinigay sa kanya. Habang nasa Paris, nagpahayag ng pagkadismaya si Michelle matapos manakaw ang kanyang kotse. Nabawi na ang kotse pero may mga bagay raw na kailangan pang isauli at kung di may babalik sa kanya ay mapipilitan daw siyang pangalanan ang mga sangkot na pinagkakatiwalaan pa naman daw niya. Buwis buhay ang naging tagpo ng 2 cruise sa India. Bigla kasing napigtal ang lubid ng inaapakan nilang platform sa gitna ng kanilang trabaho. Ayon sa mga report, inaayos nila ang mga bintana ng gusali bago masira ang platform. Ligtas naman ang 2 matapos silang saklolohan ng mga kasamahan. Mga kapuso, bago sa saksi, may thunderstorm advisory ang Pag-asa sa Bataan at Zambales. Saan po sa mga lugar na yan ang pag-ulan na may pagkidlat sa loob ng 2 oras. Pag-iingat ang publiko sa flash floods at landslides. At bago po tayo magpaalam, gusto lang po namin batiin si Atom para sa kanyang Silver Dolphin Award. Nakamit po yan ng The Atom Aralio Specials sa prestiyosong Cannes Corporate Media and TV Awards. At para po yan sa dokumentaryong Hingang Malalim na tungkol sa mga pearl divers sa Sulu. Congratulations, Atom! Thank you, thank you. I'm glad to be back. Welcome back. I'm glad you're back. I know. Congratulations sa buong team ng The Atom Aralio Specials at maraming salamat sa Cannes Corporate Media Awards. Congrats, Atom. Thank you. Marami pa yung susunod dyan, I'm sure. Well, hopefully. At mga kapuso, 86 na araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.